Mahigit isang araw nang inaapulang sunog sa isang oil mill sa Alaminos, Laguna. Nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Malaking apoy ang bumungad sa maraming bumbero na rumesponde sa oil mill o gilingan ng langis at impakan ng kopra sa Alaminos, Laguna pasado alas 2 ng madaling araw kahapon. Tila hindi umuubra ang mga fire truck. Buti na lamang at hindi na ito kumakalat sa labas ng compound. Hanggang kaninang umaga, patuloy pa rin inaapula ang sunog. Kinailangan pa ng mga bumbero na gumamit ng special foam bilang pamatay sunog. Nagpahirap sa mga bumbero ang langis at iba pang fire hazard sa compound. Yan po ang unang-una po naming narespondihan kaagad. Lahat na magiging hazardous, yung LPG, yung mga bunker fuel nila, at saka yun pong finished product po nila. Kasi po once na nangyari po na masunog po yan, mas malaki pong disaster po yan sa atin. Kakalat po yan. Kwento ng isa sa mga empleyado ng nasunog na oil mill na si Erickson, posibleng sa isa sa mga makinang nagpoproseso ng kopra para gawing langis, nagsimula ang apoy. Nung nagmo-monitor ako ng mga machine, nakita ko may spark doon sa isang makina. Pag spark niya, may apoy na kasamang malaki agad. Nung time na yun, ang lakas ng hangin. May mga lapnos sa braso at mukha si Erickson. Sinubukan pa raw kasi nilang mga naka-duty nung oras na yun na apulahin ng apoy. Pero hindi na talaga kinaya. Medyo hindi na namin inabot kasi mataas ng pwesto. At sobrang lakas ng hangin, ang bilis gumapang. Seconds lang, ang bilis lumaki. Kanina, nakafocus na ang mga bumbero sa paghahakot ng kopra mula sa mga nasunog na gusali, saka inilalabas at binabasa. Hindi bababa sa 1,000 toneladang kopra ang nandito sa loob ng oil mill. Isa to sa dahilan kung bakit matagal apulahin ang sunog. Bukod kasi sa nagdudulot nito na mas makapal na usok, mas mabilis nito nagliliyab kapag naiinitan. Contained o hindi na kumakalat ang apoy pero hindi pa makapagdeklara ng far out ang BFP. Maya't maya pa rin kasing sumisiklab ang maliliit na apoy. Siniguro naman ang pamunuan ng nasunog na oil mill na sumusunod sila sa lahat ng requirements ng pamahalaan lalo't isang dekada na sila nag-ooperate sa lugar. Talagang kumpleto ang planta kasi hindi naman po matatayo ng planta na hindi kumpleto ang mga requirements. Kaso nga lang talaga, disgrasya. Pero dahil sa nangyari, hindi na raw papayagan ng Alaminos LGU na magtayo muli sa kaparehong lugar ang oil mill na nakapwesto lamang sa tabing highway. Oras na po para ilipat po sa tamang lugar ang ganito pong klaseng industriya at hindi na po sa tabi ng mga makabagong hanap buhay. Inaalam pa mitsa ng apoy at kung may kinalaman dito ang nangyaring brownout sa lugar. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.